Hi mga Mareshki, welcome back sa aming channel. And yeah, as you can see mga Mareshki, nakabalik na kami ng Canada. And it's been a while since yung last video ko kasi nag-adjust pa kami sa time. Yung body clock namin is Philippine time. So ngayon, naka-adjust na kami. And for today's video mga Mareshki, ihahatid natin si Uno at si Abby sa school. But for now, si Uno muna yung kasakay ko. Kasi, ngayon, may extreme cold warning dito sa lugar namin. So, feels like minus 51 mga Mareshki, napakalamig. So, kapag mga ganon, canceled yung service ng school bus. So we have to drive yung mga magulang, they have to drive their kids to school, like drop off and pick up. Ifo-focus ko muna sa kalsada mga Mareshki yung camera para makita nyo yung condition dito sa lugar namin, and para makapag-focus din ako sa driving kasi medyo may some parts na may pagka skating rink yung kalsada namin ngayon. So, face ko muna mga Mareshki sa labas. Okay, bye. See you later anak. Wait for me dyan sa may gym door ha, later. I love you. Bye bye, love you. So yan mga Mareshki, nakababa na si Uno. At ako ay babalik ng bahay. Babalik ako ng bahay namin mga Mareshki, at si Abby naman ang ihahatid ko. Magkaiba kasi sila ng school. At saka magkaiba sila ng oras ng pasok. So maghihintay ako ng mga ilang minuto para kay Abby. Ayun, hi uli mga Mareshki. Ayun, nakabalik na ako ng bahay, and si Abby naman yung iniintay ko para ihatid sa school niya. So again, na-mention ko mga Mareshki na canceled yung bus service dito sa amin kapag ganito kalamig yung weather. A day before, kinakancel na ng school division yung mga bus services. Drop off and pick up, walang ganon. So pag mga ganong situation, yung mga parents is kailangan nilang ihatid at sunduin yung mga anak nila sa school. Kasi iniiwasan doon ng school na syempre kapag may bus pick up,
yung mga students, they have to be at the bus stop mga 10 to 15 minutes prior dun sa pick up time. So iniiwasan ng school yung kasi nga sobrang lamig, for the safety na rin ng mga estudyante. And we understand that. Actually, kahit nga hindi ko sana papasukin si Uno ngayon kasi nga sobrang lamig. Kaya lang, since ang haba ng yung absences niya dahil umuwi nga kami ng Pilipinas, so kailangan niyang bumawi. And sabi niya wala naman siyang exam, but gusto niyang pumasok, kaya yun, inihatid ko siya. And normally early morning kapag yung normal na situation dito sa amin mga Mareshki, kapag pinick up ng school bus yung mga bata, meron silang yung morning free time nila before the bell rings is outside sila. And kapag naman mga gantong winter, meron siyang set ng temperature na hindi nila palalabasin. I think if it is minus 25 pa, hindi na sila lalabas. So obviously today hindi naman lalabas yung mga bata, kaya yan, okay lang na pumasok si Uno. And yun, si Abby, hinihintay ko siya right now dito sa driveway namin. Medyo tricky dun sa part ng paghahatidan ko kay Abby kasi kung napansin niyo yung dinaanan ko kanina, ang daming mga, para ako nagda-drive sa ganon dito kami mga Mareshki, yung tawag dito, isa sa situation na pinagdadaanan namin tuwing winter time is that yung pag mga gantong pagkakataon, para kami nagda-drive sa ibabaw ng skating rink. So yung manner ng driving when it's summer is really different sa manner ng driving when it's winter. So talagang ingat-ingat and dahan-dahan lang. Yun, kasi madulas talaga yung kalsada. Maraming aksidente, maraming aberya na nangyayari. Ito, lamig ng salamin ng sasakyan ko. Actually, this morning, 20 minutes ako nag-warm up ng sasakyan bago kami pumasok dito ni Uno. Kasi napakalamig talaga mga Mareshki. Nakaano nga ako ngayon ilang layer ko. T-shirt, hoodie, 4 layers yata ang suot ko this morning. So yun, siguro mga 5 more minutes and lalabas na si Abby. By the way mga Mareshki, it's 8:20 ng umaga ngayon. And nung inhatid ko si Uno, it's around mga 8:05 yata or 8:10. Hindi, ipapasok ko muna ng garage mga Mareshki yung sasakyan habang hinihintay ko si Abby. Iba-iba pag nasa loob ng garage. Ayan, ang weather namin ngayon. Kita ba? Feels like minus 51 mga Mareshki. Minus 38 yung base. Ang pinakamalamig na na-experience ko dito mga Mareshki, 2009, December 2009. Hindi ko siya malilimutan kasi nagkataon na yun nagpabinyag kami kay Abby, December 2009. Napakalamig mga Mareshki, minus 62 kasamang hangin, ganun kalamig. At talagang ayun, marami pa rin namang bisita. Dumating pa rin naman yung mga kaibigan namin. Pero isa yun sa pinakamalamig na na-experience namin dito sa Canada since nang dumating kami. Yeah, grabe mga Mareshki. Nagdoble ka anak ng leggings? Hindi ka nagdoble? No. Bakit na
pressure ah. Lamig kasi. Dali lang. Check ko lang yung ano ko, tire pressure. 190. I will call tatay if this is safe. Yung tire pressure ako 192, yung right okay pa yon. Ihatid ko kasi si Abby eh. 208. Okay lang? Okay, sige. Bye. Ihatid ko muna si Abby, okay lang? Sige. Bye. Ayan mga Mariski, nag-tire pressure check yung aking sasakyan. So, kinonfirm ko muna kay Mr. A kung this is safe to drive. And he said yes. So, yun. Again, i-view ko mga Mariski sa labas para makita nyo kung gaano kadulas yung kalsada namin today. And gusto ko rin mag-focus sa driving. Napapansin nyo merong parang malaking truck yung nasa unahan, nagdi-disperse yun ng or nag-i-spread ng sand para magkaroon ng grip yung mga gulong namin dito sa highway. Siguro pangalawang beses na niya to since morning, kasi kaninang dumaan ako parang naglagay na sila. Idadaan ko kay Mr. A yung sasakyan ko mga Mariski. Ipapacheck ko yung aking tire pressure. A few moments later. And I am back home mga Mariski. Yun, safe and sound, nakabalik ako ng bahay. Mga Mariski, pick up time naman. Tingnan ko kung nagbago na yung weather. Ganun pa rin mga Mariski. Hindi ako nakapag-warm up ng sasakyan mga Mariski. At tinapos ko yung
aking niluluto. Yan, hindi naman masyadong madulas mga marashki. Kasi nga nag-spread na ng sand ilang beses na. Pero may mga intersection pa rin na hindi nadaanan. So, ganun talaga. Sikat ng araw mga marashki, ano? Akala mo ang init sa labas pero napakalamig. Yeah, susundin ko ngayon si Uno and kasunod naman si Abby mga marashki. But isang labas na lang ako. Uunahin ko lang si Uno kasi mas nauuna siyang lumabas mga ilang minutes. Bakit lapat, dediretso na tayo sa school ni ate, ha? Okay. 6 lang ang pumasok? Yeah. And then one left. Ayan mga marashki, na-pick up ko na ang aking mga anak. And maghintay-hintay lang ako kasi congested yung labasan. Tingnan nyo naman mga marashki, ha. GoPro. Just kidding. Ayan, medyo congested doon mga marashki. Take this one. Get this Kaya one. magpapalipas muna kami ng mga ilang minuto. Hindi na ako makikipagsabayan at hindi naman tayo nagmamadali. Kaya pag gantong mga pagkakataon, mga marashki, kailangan talaga lagi kang may gas. Kasi hindi mo matatansya eh. Few moments later. Ay mga marashki, malapit na kami sa bahay namin. And that's all for today's vlog mga marashki. Shinare ko lang ang aming weather condition for today. And thank you for watching mga marashki. And busy ang mata ko, no? Thank you for watching mga marashki and see you again sa next vlog. Bye bye!